Inaanyayahan ko ang lahat na tumayo. Jerich, pwede mo bang pangunahan ang ating panalangin ngayong umaga? Amen. Magandang umaga, class. Magandang umaga din po. Bago kayo umupo, pwede bang pakipulot ang mga kalat na nasa ilalim ng inyong lamesa at pwede bang pakilinis na rin ang inyong mga upuan? Tapos na ba ang lahat, class? Kung ganoon ay magsimula na tayo sa ating talakayan. Pero bago ang lahat, meron bang lumiban sa ating klase? Wala po. Yan, ako ay nagagalak dahil lahat kayo ay nandito sa ating klase. Ayan. Bago tayo magsimula ay talakayin muna natin kung ano nga ba ang mga alituntunin natin sa loob ng classroom. Jerich, pwede mo bang basahin ang ating alituntunin sa ating klase ngayong araw? Taas lamang ang mga kamay kung nais sumagot sa klase. Makinig ng mabuti sa guro at sa klase na nagsasalita. Iwasan ang maging maingay at magulo sa loob ng klase. Bawal gamitin o maglaro ng cellphone sa oras ng klase. Ayan, maliwanag ba sa lahat ang ating alituntunin sa ating silid-aralan ngayong araw? Kung ganoon ay magsimula na tayo. Pero bago tayo magsimula ay magkakaroon muna tayo ng aktibidad. Ang aktibidad na ating gagawin ay magsisilbing gabay sa kung ano nga ba ang paksa na pag-aaralan natin sa araw na ito. Maliwanag ba sa lahat, class? Opo. Ang aktibidad na gagawin natin ngayong araw ay pinamagatang sa isang panahanan. Sophia, pwede mo bang basahin ang ating panuto? Panoorin ng mabuti ang papakitang video. Unawain at tandaan ng mahalagang impormasyon mula rito. Pagkatapos ng panonood, magkakaroon ng recitation. Sumagot ng maayos at malinaw sa mga itatanong. Itaas ang kamay kung nais sumagot. Hintayin ang pagtawag ng guro. Ayan, maliwanag pa ang panuto sa lahat, class. Opo. Ayan, kung maliwanag, may nais lang akong idagdag sa panuto. Bibigyan ko kayo ng 2 papel at isusulat nyo kung ano ang naging obserbasyon nyo sa video na ipinanood nyo. Maliwanag ba sa lahat, class? Opo. Kung gano'n, ay kunin nyo na to. Ayan, dahil nga natapos na ang video na iyong napanood. O, Jerich, ano ba ang iyong naging obserbasyon? Ano ang natutunan mo sa naturang video na iyong napanood? Sa akin, natutunan ko po na dapat bigyan na rin ng tahanan yung mga hayop. Kasi nga, pag palaboy-laboy lang sila, maaaring mapahamak sila kasi wala sila sa kanilang tahanan. Maaari din na magutuman sila, mamatay sila sa gutom. Yan, kaya maganda yung ginawa ni Jordan kay Miming Chugin kasi nga kinupkup niya ito at binigyan ng tahanan, binigyan din ng tamang pag-aaruga at pagmamahal para sa hayop. Ayan, napakaganda ng iyong obserbasyon, Jerich. Ngayon, tatanungin kita, meron ba kayong alagang hayop sa inyong tahanan? Meron po. Anong hayop yun? Or anong halaman ba to o hayop? Hayop, pusa rin po. Pusa. Ikaw ba, Jerich? Paano mo pinapahalagahan ang panahanan ng iyong alagang hayop o alagang pusa? Sa pag-ingat sa kanila, pinapakain sila, bibigyan sila ng mahihigaan, matutulugan. Ayun. At, tatanungin kita, Jerich, base sa iyong video na iyong napanood, bakit sa tingin mo, ang panahanan ni Miming Chugin ay yung tahanan nila Jordan, hindi yung kagubatan? Bakit kaya ganun? Ay kasi hindi siya for wild. Hindi kasi si Miming Chugin ay hindi wild cat. So hindi siya dapat para sa gubat. Hindi siya, although ano siya ng tiger, ng mga wild cat, pero hindi siya kabilang sa wild cat. Ano siya, yung si Miming Chugin ay isa siyang classified na pet cat, kaya kailangan mas siya sa loob ng bahay. At hindi niya kaya mag-survive sa gubat. Ayun, napakaganda ng iyong sagot. Kumbaga, ang mga hayop ay may mga iba't ibang panahanan. Kumbaga, nasa kanila na kung paano natin sila papahalagahan. Ayan. Ikaw ba, Jerich, tinuruan ka ba ng iyong mga magulang kung paano pahalagahan ang panahanan ng mga hayop? Opo. Sa paanong paraan ka nila tinuruan? Unang-una, huwag kulubugin, di ba? For example, nung bata pa ako, may nakikita akong pugad ng ipon.
gustong-gusto kong sirain yun kasi may mga itlog yun sa loob eh, para kunin. Tapos ibato-bato. Pero sabi ng magulang ko, wag ko daw gawin. Kaya hindi ko na ginagalaw yung mga pugad ng ibon. Ayun, napakagaling naman ng iyong natutunan sa iyong pamilya. Ayan. Base sa ating aktibidad na ating ginawa ngayong araw, ano sa tingin ninyo ang ating paksa ngayong araw o topic na papag-aralan? Meron na ba kayong ideya? Sophia, Pagpapanatili ng panahanan. ayun, napakagaling. Palakpakan nyo ang inyong mga sarili. Ang ating topic ngayong umaga ay pagpapanatili ng panahanan ng mga hayop sa pamayanan. Ayan, bago tayo magsimula sa ating formal na talakayan ngayong araw ay, Sophia, pwede mo bang pakibasa ang ating layunin ngayong araw? Mga layunin na ipapakita ang kahalagahan ng pagpapanatili ng panahanan o habitat, na ipapamalas ang wastong pamamaraan ng pagpapanatili ng panahanan ng mga hayop sa pamayanan, at isinasagawa ang pagiging mabuting katiwala sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng wastong paraan sa pagpapanatili ng panahanan ng mga hayop. Ayan, malinaw ba sa lahat ang ating layunin ngayong araw? Opo. Kung malinaw ay magsimula na tayo sa ating formal na talakayin. Pero bago ako magsimula, meron ba kayong ideya kapag sinabi nating panahanan? Bahay. Tahanan, Ano pa? tinitirahan, shelter, Tinitirhan. Ayan. Magaling. Maganda ang iyong ideya na binigay. Ang panahanan ay, sabi dito, Jerich, pwede mo bang basahin? Ang panahanan o habitat ay tumutukoy sa natural na kapaligiran kung saan naninirahan ng mga hayop at halaman. Ang panahanan ay mahalagang bahagi ng ekosistema. Ito ay nagbibigay daan sa iba't ibang organismo upang umunlad at magpatuloy ang kanilang uri. Ayan, pwede mo bang ipaliwanag yung binasa? Yung panahanan daw po o yung habitat, ito daw yung natural na kapaligiran kung saan nakatira yung mga hayop at hayop at halaman. For example, yung mga tiger, yan, nabubuhay sila sa nabubuhay sila sa kagubatan. Kung ililipat mo sila sa disyerto, is hindi sila mabubuhay doon kasi hindi yun nila hindi nila yung tahanan o hindi nila yung habitat. Pag sinabi natin panahanan, ito yung likas na tirahan para sa angkop na hayop. Ayun, napakagaling. Ayan. Dahil nga pinapag-usapan na natin ng panahanan, Jerich, meron ka bang alam kung ano ang mga uri ng mga panahanan? Meron ka bang ideya sa mga uri ng mga panahanan? Panahan sa tubig, sa Ayan. lupa, Ayun. sa impapawid, Ano pa? sa ilalim ng lupa. Ayun, napakagaling. Jerich, bigyan nyo si Jerich ng 5 palakpak. Ayan, napakagaling. Sinabi ni Jerich ay meron daw tayong uri ng mga panahanan. Una, meron tayong terrestrial. Ayan, Jerich, pwede mo ulit pakibasa kung ano yung ibig sabihin ng terrestrial o lupa? Lupa terrestrial. Ang terrestrial ay isang salitang Ingles na tumutukoy sa mga bagay na nag-uugnay sa lupa o kalupaan. Ito ay madalas na ginagamit upang ilarawan ang mga hayop, halaman o kahit anong uri ng organismo na nanirahan o nakatira sa lupa. Ayan, Sophia, pwede mo bang ipaliwanag kung ano ang panahanan sa lupa o sa terrestrial? Panahanan sa lupa ay ang madalas na ginagamit ng mga hayop katulad na leon, tiger, mga horse, mga cows. Ayan, napakagaling. Ikaw ba, Sophia? Paano ba natin mapapanatili ang panahanan o paano natin mako-conserve yung mga hayop na nandito sa lupa? Paano natin sila papahalagahan? Huwag gawin yung pagputol ng mga puno. Ayan, napakaganda na idea. Ikaw, Jerich, ano ang pwedeng hakbang na gamitin pang mapanatili sila?
iwasan yung yung pagpuputol ng mga puno. Iwasan din yung pagmimina, lalo na sa lalo na tira sa sa bundok na mga hayop. Yan. Mm. Yan, napakagaling. Ayan. Ngayon, ay familiar ba kayo sa isang insidente na nangyari dito sa Palawan na nabangga ang ating wildcat na leopard? Yan, Jerich, meron ka bang ideya sa naging balita na ito? Wala po. Ikaw, Sophia. Meron po. Oh. Nabasa ko siya sa news. Ayan, napakagaling. Very good tong batang to. Ayan. Sophia, pwede mo ba kaming bigyan ng konting ideya o konteksto kung ano nga ba yung nangyari dito na nabangga yung leopard o tamaral? Tatawid ka mo. Ah? Tatawid po yung yung wildcat. Tapos nabangga siya ng car. Yan, very good. Sophia, bakit sa tingin mo nabangga yung tamaral? Ano nga ba yung sanhi nito? Ito ba ay sanhi ng mga tao na gumawa doon ng daanan o talagang yung hayop yung may kasalanan? O ikaw na lang, Jerich. Ano sa tingin mo? Feel ko yung yung tao. Kasi panahanan ng mga tamara yan Kaso ginawa nila ng highway, ginawa nilang kalsada. So yung tumawid yung tamaral, nabundol siya na sakyan. Kasi nga, mayroon ng human intervention sa terrestrial na pinilira nila. Ayun, tama ang iyong sinabi. Bigyan niyo si Jerich ng 5 palakpak. 1. Ayan. Ngayon ay dadako naman tayo sa aquatic o uri ng tubig. Ayan. So, Sophia, pwede mo bang pakibasa ang tubig? Tubig or aquatic? Ang aquatic ay tumutukoy sa mga bagay na nag-uugnay sa tubig o sa anong tubig. Ito ay madalas na ginagamit upang ilarawan ang mga organismo, habitat, o bagay na nakakabit o nakaugnay sa mga ecosystem ng tubig. Ayan, pwede ka bang magbigay ng mga iilang halimbawa ng mga aquatic na panahanan dito sa Palawan lang makikita? Fish. Panahanan. Ay, panahanan. Corals. Ano pa? Ikaw, Jerich. Ang makikita dito sa Palawan. Yung yung coral reefs Ano pa? sa El Nido. Yung barangay namin. Anong makikita doon? Anong uri ng tubig meron doon? Ilog. O, ano pa? Ilog, sapa, Dagat. falls. Ayan. Ayun, ay mga iba't ibang halimbawa na makikita dito sa Palawan. Ito, ayan. So, katulad dito, meron tayo ditong mga, ano to? Bakaw. Bakawan. Ayan, bakawan. Saan mostly makikita ang mga bakawan? Sa iba ko na. Sa mga, sa Sa mga daungan. Ayan, tama si Jerry. Ito, ano naman to, saan to? El Nido. Ayan, ito saan? Sa Irawan. Irawan Ilog. Ayan, napakagaling. Palakpakan nyo ang iyong mga sarili dahil napakagaling ninyo. Ayan. Ngayon ay dadako naman tayo sa lupa at tubig. Jerich, pwede mo bang basahin ang lupa at tubig? Ito ay panahanan para sa mga hayop na pwede mabuhay sa o manirahan sa parehong lupa at tubig. Ayan, pwede ka ba magbigay ng mga halimbawa? For example, yung mga pagong na Ayun. umubuhay sila sa tubig at na meron sila sa lupa. Kasi nga, alam naman natin yung mga pagong is mostly na sa dagat. Pero pag nangingitlog sila is doon sila sa tabing sa buhangin na nilulubog yung mga itlog nila. So, kaya na mabuhay sa tubig at lupa. Yun, dahil pinapag-usapan na rin natin ang pagong. Ngayon ay meron tayo dito, endangered species na pagong na makikita lang dito sa Palawan. Alam nyo ba na ang Palawan Forest Turtle ay isa sa mga nanganganib na mawala dito sa mundo. Ikaw, Jerich, paano ba natin mapoprotektahan ang katulad nitong iilan? Kapag huwag silang hulihin, isa na yan sa sa mga nangyayari sa kung bakit nauubos sila. Kasi
sa mga mangingisda na ano, na yung lambat nila is sobrang liliit ng butas, pati yung mga maliit na pagungis ng Palawan Forest Turtle Lake na hulid na. Ay, Forest Turtle pa rin sila. Ano, yung for example, deforestation, pag sinira mo yung kagubatan, mawala siya ng tahanan. Kaya mostly yung iba dyan sa alam, makikita mo nasa kanal, yung nakikita sila sa kanal, nasa putikan, which is nabubuhay sila dun, pero hindi naman nila talaga natural na tahanan yung putikan, kanal. So, yun kaya ano yung buhay nila. Ayun, napakagaling. Yan, tama nga yung sinabi. Yan. Ngayon ay talakayin naman natin ang saribuhay. Sophia, pwede mo bang basahin kung ano ibig sabihin ng saribuhay o biodiversity? Ang saribuhay or biodiversity ay ang kasaganahan ng mga species sa lahat ng mga mapagkukunan. Kabilang ang terrestrial at aquatic ecosystem at ang mga istruktura ng ekolohiya ng mga ecosystem na ito. Ito ay naglalarawan ng bilang at ang lawak ng iba't ibang uri ng mga hayop, halaman, mikrobyo at iba pang organismo na nagkakaroon ng interaksyon at umaapekto sa isa't isa sa kanilang kapaligiran. Ayan. Jerich, pwede mo bang ipaliwanag kung ano ang sinasabi kapag sinabi natin saribuhay o biodiversity? Ano po, pag sinabi ng biodiversity, ito yung pinagkukunan ng kasaganahan ng mga hayop. Which dito rin sila nabubuhay sa sa ecosystem. Kasi sa biodiversity dito rin iikot yung tirahan nila, dito rin iikot yung kinakain nila. At sa buong biodiversity naman masasabi na na mapagkukunan nila yung mga mapa sa tubig, dagat, or sa impapawid man yun. Ayan. Napakagaling. Si Pia, dahil tumatawa siya, paano natin mapoprotektahan ang biodiversity? Sophia, dahil tumatawa ka dyan sa gilid. Ano ito na? Paano natin mapapahalagaan ang saribuhay o biodiversity? Ikaw na lang pala, Jerich. Ingatan, kagaya ng sabi ko kanina, iwasan natin yung deforestation kasi Ayan. parte na ng biodiversity, marami na buhay sa puno, sa lupa. Ganun din sa yung pagdidinamita ng ilalim ng tubig, marami na wasak na corals, yung mga isda na wala ng tirahan, and iwasan din yung pag-hunt sa mga ibon, kagaya ng mga Philippine eagle. Ayan, napakagaling ng iyong ideya, Jerich. Ngayon, alam nyo ba na ang Palawan ay pwede mo bang basahin, Sophia? Mahigit 200,000 hektarya ng kagubatan sa Palawan ang nawala sa loob ng 12 taon or Global Forest Watch. Isa ito sa pangunahing last ecological frontier ng Pilipinas. Kabilang sa sanhi ang pagmimina at land conversion na may pahintulot mula sa DENR. May umiira na protection sa ilalim ng SEPLO, ngunit mahina ang pagpapatupad. Ang deforestation ay may malaking epekto sa ecosystem, supply ng tubig at kabuhayan ng mga komunidad. Ayun. Jerich, ano sa tingin mo ang magiging sanhi kapag nagpatuloy pa ang ganitong gawain? Pwede wala na matitirahan yung mga hayop na nanirahan sa gubat. Dagdag pa na magkakaroon din ng landslide, kaya hindi lang hayop maapektuhan, maging yung mga tao na nakatira sa ilalim ng bundok. Ayan, ikaw Jerich, bilang isang estudyante, ano ang iyong magagawa para maprotektahan ang ating kagubatan? Ayan. Huwag tayo magtapon ng basura. Pag-ingatan din natin yung kagubatan kasi sa simpleng paraan na pag-iingat sa paligid na meron tayo ngayon, hindi man sa gubat o sa bundok-bundok, yung mga simpleng tirahan lang ng mga hayop na meron sa atin kaya sa gubat, ganyan na meron malapit sa atin, ingatan natin, huwag natin sirain, huwag natin tapunan ng basura, pahalagahan natin. Ayun, very good. Ayan. Ngayon ay, gaano nga ba ka-importante ang bakawan? Ayan. Jerich, pwede mo bang basahin?
Ang Palawan ay kilala bilang huling ekolohiyal na hangganan ng Pilipinas. Mayroon itong malawak na at mayamang ekosistem na bakawan. Mahalaga ang bakawan para sa kalikasan, kabuhayan at pagproteksyon ng komunidad. Idineklara ng buong isla bilang isang mangrove swamp forest reserve noong 1981, PD 2152. Tinatayang merong 42,500 to 63,532 hektare ng bakawan sa Palawan, pinakamalaki sa bansa. Ayan. Jerich, ano sa tingin mo ang mga benepisyo na makukuha natin sa bakawan? Hindi rin, yung pag tumaas yung tubig, hindi direktang mapunta sa mga tahanan na malapit sa bakawan, and also naging tirahan din yan ng mga ng mga hayop na Good. sa dagat. Ayan, very good. Bigyan natin si Jerich ng 5 bagsak. Yeah. Ngayon ay magkakaroon tayo ng aktibidad na nagngangalang Dapat Alam Nyo. Ayan. Sophia, pwede mo bang basahin natin panuto ngayon? Huwag ka mong tawa. Basahin mo na. Tukuyin ang mga hayop na naninirahan karaniwan sa iba't ibang lugar sa Palawan at ipapaliwanag kung paano nasisira ang kanilang panahanan at paano ito mapoprotektahan. May kalayaan silang gumamit ng telepono at bibigyan lamang sila ng isang minuto. Ayan, maliwanag ba sa lahat ang ating panuto? Maliwanag ba? Opo. Ayun, kung ganon ay simulan na natin. Ayan, tapos na ba ang lahat? Opo. Ayun, kung tapos na, Jerich, pwede mo bang ipresenta kung saan yan kinabibilangan o saan yan nakatira? Pilandog. Ayun. Saan mo nilagay, Jerich? Sa Coron. Bakit sa koron? Kasi doon sila makikita, doon sila matatagpuan. Ayun, paano natin sila mapoprotektahan? Para maprotektahan sila is iwasan yung paghahunt sa kanila para kainin or benta o gawing alaga. Kasi nga hindi lang sila para alagaan. And yun. Ayun, very good. Ikaw naman, Sophia. Yan, bakit mo nilagay dyan? Kasi dyan siya matatagpuan. 3 silang lugar sa Taytay, sa Rojas, sa Puerto Princesa. Pero mas maraming tandikan sa Puerto Princesa. Yan. Bakit sila, paano sila mapoprotektahan? Kapag hindi sila hinuhuli or inaalagaan sila ng maayos. Ayan, napakagaling. Palakpakan nyo ang inyong mga sarili. Yan, Jerich, ano ang iyong naging na-realize o natutunan pagkatapos ng aktibidad natin ginawa? Na kada hayop meron silang kanya-kanyang panahanan na hindi mo makikita kung saan-saan lang. Although nasa Palawan sila pero hindi sila nasa specific place lang sila na pwedeng mabuhay. Kapag inalis mo sila doon, ay nilagay mo sila sa ibang panahanan, possible na merong mangyaring hindi maganda sa kanila. Ayun, tama. Palakpakan nyo si Jerich na Brazilian clap. Ano nga ba yung Brazilian clap? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Very good, very good, very good, very good. Pwede niya ba gawin? Sige po. Sige. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Very good, very good, very good. Ayan, napakagaling. Ngayon, tapos po tayo sa ating gawain. Ngayon, alam nyo ba na ang buong mundo ay merong organisasyon na para sa panahanan, para sa pagpapanatili ng panahanan. Ano nga ba ito? Meron tayong SDG 15 at 14. Jerich, pwede mo bang pakibasa ang ating SDG? Ang SDG 15 ay Life on Land. SDG 15 ay bahagi ng Sustainable Development Goals ng United Nations. Kilala ito bilang Life on Land o buhay sa kalupaan. Layunin nitong protektahan at pangalagaan ang terrestrial ecosystem. Tinututukan nito ang
papanatili ng kalikasan at biodiversity sa lupa. Isa ito sa 17 layunin na dapat makamit. Ayan, base sa iyong binasa, Jerich, ano sa tingin mo, bakit nagtatago ang buong mundo na magkaroon ng SDG 15 base sa iyong binasa? Para may ingatan ng para may ingatan yung terrestrial life at yung mga biodiversity sa lupa para mapalagaan din yung panahanan ng mga hayop. Ayun, napakagaling. Ito naman, si Pia, pwede mo bang pakibasa at ipaliwanag mo ang ibig sabihin niya? Ang SDG 14 ay nakatuon sa pangangalaga at napapanatiling paggamit ng karagatan, dagat at yamang dagat. Layunin nitong bawasan ng polusyon sa dagat at protektahan ang... Ano po ba? Taragisan yun, sorry. Ha? Wala, ulit. Ulit. Sorry. Yan ako? Sana hindi, check ko lang. Hindi, agad dito mo na lang basahin, Pia. Layunin Hindi na na. lang sa... Layunin nitong bawasan ang polusyon sa dagat at protektahan ng mga marine ecosystem. Tinutugunan din nito ang ocean acidification na dulot ng carbon Ah. dioxide. Itinataguyod ang sustainable fishing at pagwawakas na overfishing at illegal fishing. So, ang sinasabi daw na SDG 14, ito yung dapat pahalagahan at ingatan yung mga naninirahan sa dagat. Example nito yung pagbabawal sa pagtapon ng mga dinamita kapag nanguhuli ng isda. Yun, sa pinapanatili nila yung SDG 14 na dapat protektahan pa rin at ingatan yung mga naninirahan doon. Ayun, very good. Palakpakan natin si Sophia. Ayan. Ngayon, alam nyo ba na merong batas, kaukulan na sa pagpapanatili natin ng panahanan? Jerich, pwede mo bang pakibasa? Nasaan ka na, Jerich? Ayun, ito na siya. Jerich, pwede mo bang pakibasa? Ang Republic Act 9147 o kilala sa tawag na The Philippine Wildlife Act ay isang batas na nasasaad para sa pangalaga, pag-iingat at pagproteksyon ng mga hayop sa kagubatan at kanilang tirahan upang mapanatili at mahikayat ang balance na ekosistema at biological diversity. Narito ang ilan sa mga hakbang na maaari natin gawin upang makatulong sa pagpapanatili ng mga ito. Ayun. Ayan. Basta sa Jerich, ano sa tingin mo ang mga hakbang na pwede nating gawin basta sa batas? Wag magmina, iwasan magputol ng kahoy, magdinamita sa dagat at gawing eksperimento yung mga hayop. Ayun. Sa tingin mo ba, Jerich, naging epektibo ba ang pag-implement ng batas na ito sa Pilipinas? For me po, hindi ko alam, 50-50 siguro. Kasi Bakit? marami pa rin mga hayop na patuloy pa rin na yung mga endangered na hayop. Patuloy pa rin silang na masasabi ko siya na protektahan naman kasi na-preserve pa rin nila yung mga endangered. Pero nababawasan pa rin siya, nababawasan dahil sa patuloy na ng mga human activities, kaya hindi ko masasabi na fully na naging epektibo siya sa Pilipinas. Ayun, nakakalungkot ng isipin, di ba, na ganun ang nangyayari. Ngayon, dahil naman napit na tayo matapos, ngayon ay meron na tayong gawain 3 na Bantay, Habitat, Advocacy. advocacy. Ayan. So, pwede bang, Sophia, pwede mo bang basahin ang ating panuto? Hatiin ng klase sa maliliit na grupo, 2 hanggang 3 estudyante bawat grupo. Bawat grupo ay bibigyan ng pagkakataon na pumili kung roleplay, awit at tula. Ipapakita nila kung paano panatilihin ang panahanan ng mga hayop. Ayan, maliwanag ba sa lahat ang panuto? Opo. Ayan, ngayon, ibibigyan ko kayo ng 5 minuto para maghanda. Ayan, dahil nga natapos na tayo sa ating aktibidad ngayon, ano ang natutunan ninyo sa aktibidad na ating ginawa? Jerich! Ano po? Matuto kami na
sa pamagitan ng roleplay na pakita namin kung paano kami dapat umaksyon bilang estudyante sa paligid namin at sa panahanan ng mga hayop at paano ito pangalagaan at ingatan. Ayun, napakaganda ng ide. Ikaw, Sophia, ano naman ang iyong natutunan? Ang natutunan ko po sa ginawa namin pila na dapat panatilihing ingatan at pahalagahan at mahalin yung mga naninirahan sa mga pamanahanan. Ayun, very good. Ngayon ay, bago tayo magtapos sa ating talakayan ngayong araw, ay magkakaroon tayo ng pinakahuling aktibidad. Ayan. So, Jerich, pwede mo bang basahin natin panuto? Bawat mag-aaral ay may nakahandang miniature na hayop. Pagmasdan ang iyong mga hayop at isipin kung saan ito karaniwang naninirahan. Halimbawa, gubat, dagat, disyerto. Sa isang papel, isulat kung paano mo mapapanatili o at maprotektahan ang tirahan ng inyong hayop. Magbigay ng hindi bababa sa tatlong paraan. Isulat ng malinaw at maayos ang iyong sagot. Pagtapos, pipili ang guro ng dalawang mag-aaral na magbabahagi ng kanilang sagot sa harap ng klase. Makinig ng mabuti at igalang ang mga magbabahagi. Ayan, ngayon ay bibigyan ko na si Jerich at Sophia ng kanilang mga hayop. Si Jerich ay, ano to? Anong hayop yan? Balintong Ayun, at si Sophia ay, panggulit. ito. Ano yan? Basta sa kanina. Pagonggubat. Magaling. Ngayon ay, magsimula na kayong maglagay ng 3 hakbang na iyong gagawin para mapanatili sila. Ayan. At pagkatapos nyo ilagay, ay pwede bang ilagay nyo kung saan sila nainirahan dito? Ito ay tubig, disyerto, at gubat. Ayan. Ayan, mukhang tapos na sa Jerich. Jerich, ikaw. Saan siya matatagpuan? Sa kagubatan po, Ayan, ano yung 3 hakbang na pwede mong gawin para mapanatili sila? wag sirain yung wag magmina, wag mag-deforestation at iwasan yung panghuhuli sa kanila para ibenta sila. Ayun, palakpakan nyo nga sa Jerich. Woo! Pia! Pagonggubat na alala. Pagonggubat na. Ayan. Ano yung 3 hakbang na pwede mong gawin, Pia? Sophia? Sa akin, ingatan at talagaan yung panahanan nila. Pangalawa, ingatan sila. And yung pangatlo is alagaan sila. Ayun, very good. Palakpakan nyo ang inyong mga sarili. Ayan.